Mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nagagalak tayo mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na magtaas ng mga awitin ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagdakila at pagsamba sa ating Panginoon, sapagkat sa napakaraming kagandahang loob na iginawad niya sa atin, bawat isa sa atin ay tinuruan ng Diyos na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos, na huwag tayong manangan sa sarili nating kakayahan, sapagkat anumang bagay na ating iniisip, anumang bagay na ating ikinikilos, ito'y mawawala ng kabuluhan kung hindi ito ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Maging mga bagay na nakikita natin, pag dyan natin inilagay ang ating pagtitiwala, ito'y pupupas. Hindi ito mananatiling magpakailan-kailan pa man. Kaya naman, ang bayan ng Panginoon, tunay na nagagalak sa Diyos. Sapagkat gaya nga ng nasusulat mga kapatid at mga kaibigan, silang nagtitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Sion na hindi maaaring makilos, kundi nananatili magpakailanman. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, ganyan po ipinakikilala ng Panginoon lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Parang bundok ng Sion. Ano po ang katangian ng bundok ng Sion? Hindi makikilos at ito'y mananatili magpakailan pa man. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoon, magalak tayo mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat tayo ang bundok ng Sion na kailanman hindi magkakaroon ng hangganan, sapagkat ang Panginoon ang nagtayo ng banal na bundok ng Sion na mananatili magpakailan pa man. Ikagalak nating ipagpasalamat mga kapatid at mga kaibigan, itaas natin ang mga tinig upang ating pagpasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy nating ipahayag mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan magpakailan pa man, sapagkat Kanyang inilig na dakong pahingahan. Inilagay niya ang haring pinagsasaligan sa panahon na bayang hirap ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng Kanyang pinagtubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng Kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sion na ating Panginoon. Patuloy nating itaas ang ating pagdakila sa iisang Diyos na tunay na nagtatag ng ating pananampalataya. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy nating igalak na awitin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan.
Patuloy mga kapatid, na idas natin ang ating dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, nagagalak ng patuloy na ikaw ay papurihan, sapagkat sa iyong kagandahang loob, itinayo mo ang bawat sa amin na pinananahanan ng iyong katwiran, at ang katwirang suma sa aming Panginoon ay aming nalalaman na ito'y mananatili magpasawalang hanggan. Salamat Panginoon sa paglikha mo sa amin ayon sa iyong kalooban, sapagkat tunay nga Panginoon na napangahawakan namin matibay na sa pagparito ng aming Panginoon Jesucristo, kung ano ang larawan niyang bahayag sa buong sanlibutan ay magiging gayon ang larawan ng iyong bayang mananatili magpasawalang hanggan. Purihin ka Panginoon sa buhay ng iyong loob, na patuloy mong ginagamit ng dalisay na kasangkapan upang iyong pagandahang loob ay patuloy na mahilathala sa buong sanlibutan. Kaya naman Panginoon, sa lahat ng aming mga gawain, sa bawat sinasalita namin, sa bawat iniisip namin kinikilos, patuloy na ang aming buong pagtitiwala ay itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manalubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinararating na pagbati sa lahat ng mga nakakarinig, sa lahat ng nakakapanood ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, na ang banal na bundok po ng Sayon ay hindi literal na bundok, kundi tayo po ay mga kalipunan ng mga iglesia na nakakarinig ng tanda na ibinigay sa atin pagka tayo ay nagdiriwang at nagpupulong. Amen. Na ang layunin po sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, nakalagay po doon, ipangaral ang kaharian ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo, na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Amen. Maliwanag po ba? Amen. In Book of Psalms 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang banal na bundok ng Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Naunawaan po natin kung ano yung larawan ng Panginoon Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Balikan natin yung Genesis, ano po, in the beginning, God created the heaven and the earth. Ang Diyos po yung Espiritu na nakatayo sa ibabaw ng tubig. Naunawaan po ba natin na hindi tayo liliko sa foundation? Matuwid yung paninindigan natin, tumatayo tayo sa foundation ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Mahirap po yung nabubuhay tayo wala tayong sinasampalatayanan. Napanood pa natin yung mga celebrity doon sa California, yung Hollywood. Tignan niyo ho, ano nangyari doon? Na hindi nila binigyan ng karangalan ng Panginoon Diyos. Ano ho nangyari doon sa kayamanan ng mga pinagsikapan ng mga celebrity doon sa Hollywood sa Amerika? Hindi nila binigyan ng papuri eh. Tingnan nyo, napakaraming tao ron. Napakaraming mga bilyonaryong tao. Hindi nila binigyan ng karangalan ng Panginoon Diyos. Hanggang ngayon, nagkakaroon ng sunog sa United States, sa California. Amen po ba? Amen. Ang pagdiriwang ng bundok ng Sayon sa isang mangmang na kalagayan, sa isang mahinang kalagayan, na tunay na nakalulugod sa paningin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, na tayong lahat ay nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po ba natin yung mumunting kawan na nakalulugod sa Panginoon Diyos? Hindi marami eh. Iilan lang ang bilang eh. Ay tignan niyo yung hindi nagbigay ng karangalan sa Panginoon Diyos doon sa Hollywood. Tirahan ng mga milyonaryo, bilyonaryo, mga celebrity na sikat sa buong mundo. Ano nangyari? Kalungkutan.
kalungkutan. Amen po ba? Ngayon, sa kalooban ng Panginoon Diyos, nangyayari sa atin, na inaalala natin, ginugunita natin, yung kanyang sinabi sa mga banal na propeta na ang Panginoon Diyos ang manlalalang ng langit at lupa, na ang Panginoon Diyos buhat sa pasimulay Espiritu, na sinasampalatayanan natin na ang Panginoon Diyos Espiritu. Amen po ba? Amen. Na lahat ng sasaksi, itinulan tayo sa bundok ng Sayon na hindi matitinag, hindi malilito, hindi mababagabag, hindi mapipighati, Amen. hindi magkakaroon at makakaramdam ng takot man lang. Ano po? Kundi ang mararamdaman natin ay kagalakan, katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Puspos tayo ng pag-asa, puspos tayo ng kaalaman, ng pagkaunawa, ng karunungan, ng biyaya ng pananampalataya. Na pinagkalooban tayo ng tanda sa pagdiriwang natin na inaalala natin yung pagdurusa sa krus hanggang kamatayan. Sa ikatlong araw, nahayag na ang larawan ng Diyos sa Espiritu. Kaya tayo, saksi sa pagkabuhay na maguli, nagpapatotoo tayo. Ginawa ng Panginoon Diyos yan, ipinakilala sa maraming mga bansa sa 7 kontinente sa buong mundo. Binibigyan natin siya ng karangalan sa buhay natin bilang mga iglesia na nakakarinig ng tinig ng tagapagligtas natin. Hindi naman sa paramihan, hindi sa pagandahan ng buhay, hindi sa parangalan at kagandahan ng posisyon. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung American people, yung mga celebrity, mga billions ang bahay. So, tingnan natin. Ano naging kahalili ng billions houses, ng mga car, millions, ng mga properties? Amo. Kalungkutan ng kahalili. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung nakalulugod sa paningin at tandinig ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Binigyan tayo ng tanda sa pagdiriwang natin. Na isang babae magsisilang ng isang sanggol na lalaki na tatawaging Emmanuel, sumasa atin ng Panginoon Diyos. Amen po ba tayo? Sumasa atin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nagpapatotoo tayo. Dahil ang pangalan ng Jesucristo ay binigay para maging pinakatanda sa atin na pag nagdiriwang tayo, inaalala natin yung nangyari sa Cross of Calvary na nagdusa siya para tubusin tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Nanawaan po ba natin yung iglesia na nakarehistro sa langit? Amen. Na magiging gaya tayo ng iglesia ng bundok ng Sayon na hindi matitinag, hindi magagalaw. Nanawaan po ba natin? Amen. Ibig sabihin, ito nakakarinig ang iglesia na tinutukoy ng bundok ng Sayon, mga tao. Hindi building. Sabi nga ng Panginoon, hindi siya tumataas sa building na gawa ng kamay ng tao Iniuukit nga sa puso't isip natin yan Sinusulat na sa mga nakakarinig Diyan tayo patatawarin sa lahat ng maraming kasalanang nagawa natin sa tanda ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya magiging uniformado tayong lahat. Ngayon po ang tanda ng bundok ng Sayon na ginaganap natin ng mga nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay ng maguli. Ilan man ang makarinig at manalig sa Panginoong Jesucristo, uniformado tayo, iisang espiritu tayong lahat. Naunawaan natin yung magiging tanda ang bundok ng Sayon sa napakaraming lumitaw na relihiyon ngayon. Amen. Ginamit na kapakinabangan ng maraming pastor ang pangangaral Huwag niyo sabihin hindi binasbasan yung mga bahay na nasunog sa Amerika. Huwag niyo sabihin hindi binasbasan yung mga milyon na sasakyan sa Amerika. Naunawaan po ba natin? Amen. Naunawaan po natin. Ngayon, yung basbas ginagamit sa pangangaral. Amen po ba? Amen. Pinangangaral ko yung nagpasa ng krus hanggang kamatayan.
inilibing sa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Sa 3 araw, nahayag na espiritu yung sinasamba natin na tayo ang hinahanap ng ating Ama, na sumasamba sa espiritu at katotohanan. Nagbabalik tayo ng maraming karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya ho ang nagsalita nito. Siya ang nanumpa nito. Pinangyayari niya ito ngayon sa bundok ng Sayon. Kaya hinahanap ng Panginoon Diyos yung mga sugo ng bansa sapagkat itinayo ko ang bundok ng Sayon, na kanlungan ng mga makakarinig, kanlungan ng mga napipighati, kanlungan ng mga nalulumbay, kanlungan ng mga napipighati. Yun ho, paniniwalaan natin, katwiran ng tanda ng patotoo, diyan tayo manganganlong. Amen. Diyan natin ititiwala yung puso't isip natin. Para noon, nakatyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa at napakapanganib na ng takbo ng sanlibutan. Ano ba natin nangyayari mga kalamidad? Nung isang araw, nakita sa ibang bansa yung buwan ay animo dugo. Nanawaan po ba natin? O ngayon, ano naman yung mga kalamidad na dumarating sa ibang bansa? Nagkakalindulan na sa iba't ibang dako ng maraming bansa. Ano nangyayari ngayon doon sa mga nakakapanood? Nagpapanik, nakakaramdam na ng takot. Ngayon, binigyan tayo ng pinagsasaligan para ganapin natin ito, para makomfort tayong lahat. Amen po ba? Amen. Huwag puro pang sarili yung ginagawa natin. Huwag yung puro hindi na natin ito inaalala. Ngayon, kung gusto natin magkaroon ng pag-asa, alalahanin natin ang tunay ng Diyos na paglilingkuran po natin. Huwag po kailan huling nasa ka tayo, apuran ng paglilingkod. Ano po? Buong tapang nating itayo yung katotohanan, nangyari katotohanan. Nagpasa ng krus, nagdusa sa krus, para tubusin yung kasalanan nating lahat. Para maging hinupirmado tayong lahat sa paniniwala. Gusto nyo marinig yung stand, yung pagkakakilanlan ng bundok ng Sayon? Para maging hinupirmado tayong lahat? Para hinupirmado tayong lahat sa paniniwala? Amen. In Ephesians chapter 4, verse 3, na pagsikapan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Naunawaan po natin. Amen. Ano sabi rito? Pagsikapan ninyong ingatan ang pagkakaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Sa tali ng kapayapaan, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo. Sa isang pag-asa, ang pagkatawag sa inyo. Nakuha po natin, naunawaan natin yung pagsisikapan natin bawat isa. Kilala natin kung sino ang napako sa krus na pagsisikapan natin pagdating sa pananampalataya. Amen. Alam ko namang maraming tao ang gustong maligtas lahat Pero ang sinasabi dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, sa mga iglesia sa Epeso, pagsikapan nating lahat. Magbibigay ako ng logic sa inyo. Dito lang sa mundo. Kung hindi tayo magsisikap, hindi tayo mabubuhay sa mundo Amen po ba? Amen. Ayan, napakaliwanag na lohoy kanyan. Kung hindi tayo magsisikap, maghanap buhay sa mundo, hindi natin mairaraos, buhayin yung mga anak natin at mga apo natin. Ngayon, sa kaligtasan, pagsikapan din natin. Amen. Sa ano inilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan? Sa ano nilagay ito para gamitin at ipangaral? Ito, dignify na ito. Naririnig natin lahat. Sa ano inilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan na ituturo doon sa mga nakakarinig na magsusumikap na paniniwalaan nating lahat? Espesipiko nakalagay,
Sa iglesia ng bundok ng Zion inilagay, ipapangaral ito. Amen. Saan naghahari ang kordero? In Revelation chapter 14 verse 1. Basahin ho natin yan. May isang pagsusumikap yan. Amen. Inalis yan sa pagkakaalipin ng Ehipto. Iniligtas ng Panginoon Diyos yan, mga alipin ng Ehipto yan. Pinaghaharian ng kordero yan, 144,000. Hello, natidinig niyo po ba ako? Amen. Uniformado lahat yan. Tayo yung kapupunan yan. Amen. Tayo yung mga nalalabing remnant, descendant na mga iglesia na tatalima at ikabubuhay natin itong pinagsisikapan natin na nadidinig natin na individually pare-parehas tayo magsumikap bawat isa para makatiyak tayo sa kaligtasan. Tayo tagapagmana ng tagapagligtas natin. Ipamumuhay natin yung tanda ng patotoo na nangyari na nasulat sa banal na kasulatan. Sino ho ang nagpakilala nitong nasulat sa banal na kasulatan? Di ho ba ang Panginoon Diyos ang nagtalaga nito at ang Panginoon Diyos ang nagpatotoo nito? Amen po ba? Amen. O, binibigyan natin ang karangalan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Kristo na saksing tapat sa pagkabuhay na magulit. Naninindigan po ako sa pagsusumikap ko. Isa akong hamak, isa akong mangmang na tao lang sa mundo. Wala akong posisyon sa anumang kalagayan ko, wala akong posisyon. Isang hamak lang po akong tao rito sa mundo. Saan mo ba ipapangaral to? Ang nilalaman ng banal na kasulatan na lahat ng mananalig ay uniformado tayong lahat sa pagsisikap natin na paniniwalaan natin yung tagapagligtas natin na espiritu, walang laman, walang mga bato, walang mga buto, saksi tayo sa pagkabuhay na mabuti. Di ba dito lang sa bansang Pilipinas, hindi naman tumawag na mga inchik na preacher, hindi naman siya tumawag na mga Amerikanong preacher. Amen po ba? Amen. Yung dignify na makikilala natin ay pinapangaral ng katotohanan na magliligtas sa atin, na pagsisikapan natin pagdating sa biyaya ng pananampalataya, Pilipino. Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Dahil dito magaganap yung hula sa bansang Pilipinas. Dito nahati na maraming isla ang bansang Pilipinas. Dito natupad ang sinalita at ipinanumpa ng Panginoon Diyos na sinalita kay Propeta Isaias. Pangyayarihin niya sa nahati na pulo ng mga dagat. Ang bansang Pilipinas ang may katangian na 7,000 mahigit na pulo ng mga dagat. Amen. Naunawaan po ba natin? Anong pangalan nung kaharian na luwalhati sa Diyos ng Israel? Sa Diyos ni Father Abraham, sa Diyos ni Isaac, sa Diyos ni Jacob. Ano ang pangalan? Kaya napakapalad nung mga makakarinig, tayo bahagi nung body of Christ na may iisang doktrina, may iisang bautismong paniniwalaan. Pagsisikapan natin mabuti. Yung naririnig natin at uunawain po natin mabuti. Huwag kung kailan may dumarating na sakuna o kalamidad, tsaka tayo nagiging paimbabaw at tawag tayo ng tawag sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Hanggat malakas tayo, ibuhos natin yung puso at pag-iisip natin pagdating sa paniniwala para hindi tayo matatakutin kung ano man yung dumarating na mga kalamidad sa mundo. Hello? Ang sinasaksihan kong patotoo, nangyari, nasulat sa banal na kasulatan, ginawa ng Panginoon Diyos Nagpasa ng krus yung tagapagligtas natin para tubusin tayo sa kasalanan natin bawat isa Hanggang kamatayan yung nangyaring nasulat sa banal na kasulatan na tinuturo ko sa mga may pandinig Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung testimonya ko. Ang sinasaksihan ko, ang tagapagligtas natin. At lahat ng sasaksi at ipamumuhay natin itong kamatayan sa krus at pagkabuhay na mag-uli, tayo po ang itinayo niyang kaharian na tinawag na Iglesia ng Bundok ng Zion na ipinaghanda na ng tahanan sa langit.
bunga sa pagkapanganay. Naunawaan natin yung bunga sa pagkapanganay na ang Panginoong Jesucristo ang nagbunga sa ating lahat. Amen. Naunawaan natin yung pagsisikapan natin. Pagsikapan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu. Tingnan nyo, pakikipagkaisa sa Espiritu, hindi pakikipagkaisa sa tao, ha? Amen. Amen po ba? Amen. Ang liwanag na sinasabi dito pakikipagkaisa, pagsikapan ng mga nakakarinig, ang pakikipagkaisa sa Espiritu, kaya tayo nagpapatotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Hinahanap na ng ating Ama yung tunay na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Naunawaan po ba natin na pagsisikapan natin na makipagkaisa tayo sa Espiritu na uniformado tayong lahat sa tali ng kapayapaan. Amen. May isang katawan, may isang iglesia. Amen. Body of Christ. Tayo ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Ano ang pangalan ng katawan ng Panginoong Jesucristo na nagsisikap sa biyaya ng pananampalataya sa pag-asa at kaligtasan nating lahat? Hindi ba iisa lang ang tanda ng lahat ng mga nakakarinig na pagsisikapan nating paniwalaan, ipamumuhay natin? Hihibig tayo, dadalangin tayo araw at gabi. Number 1, ipapanalangin natin ang minamahal nating bansa. Ipapanalangin natin yung presidente ng minamahal nating bansa. Sapagkat sa kalooban din ng Panginoon Diyos, pinangyari niya na ang namumuno sa bansang Pilipinas niloob din ng Panginoon Diyos na ang Panginoon Diyos ang naglagay sa presidente ng Pilipinas. Amen po ba? Amen. Mga elemento lang tayo, mga elements lang tayong ginamit para bigyan natin siya ng authority para mamuno sa atin bilang mga tao. Naunawaan po ba natin yung pakikipagkaisa natin sa Espiritu? Amen. Na may tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo. No, tingnan nyo, saan tayo tinawag? Gaya ng pagkatawag sa inyo, may isang katawan, may isang espiritu. Dito tayo tinawag lahat, bagamat marami tayo sangkap ng bahagi ng iglesia. Iisa'y calling nating lahat. Amen. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ano natin bautismo? Napapakinggan natin na paniniwalaan natin. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Yan ang bautismo. Nalilinis na maruming budhi ng konsensya natin. Bakit po naging maruming konsensya natin? Na-virus ni Satan Na-virus ni Satan yung konsensya natin, kaya mananahan na ang tagapagligtas natin dyan sa puso natin Amen. Mananahan yung katwiran ng tanda ng patotoo, saksi tayo ng tagapagligtas natin sa pagkabuhay na maguli. May isang Panginoon, tingnan nyo, isa lang ang Diyos natin. Nasasambay sa Espiritu at katotohanan, buhat sa pasimula. Kaya kung binasa yung in Genesis, God created the heaven and the earth, na ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula. Amen. Wala pang anyo ang kalawakan, ha? Ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Ano larawan ng Diyos sa pasimula? Nung lalangin ng langit at lupa na wala pang anyo. Espiritu ang Diyos. Naunawaan ho ba natin? Kaya tayo saksi sa pagkabuhay na maguli, nahayag ang larawan ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo nang siya ay buhay maguli. Walang Diyos na namamatay. Kaya yung mga pilosopo, matatalino pilosopo May Diyos ba kang namamatay? May Espiritu bang namamatay? Ang tanong ko naman sa mga pilosopo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Nako, imulat natin yung puso't pag-iisip natin at napakaraming nagtayo ang magagandang relihiyon ngayon nagsasaganaan sa magagandang bagay na nakikita. Hindi naman sa nakikita tayo maliligtas kundi sa paniniwala. Hello, people of God. Yung ginagawa ho namin dito sa Sacred Heart,
para papurihan at parangalan ng tunay na Diyos na Espiritu na lumikha ng langit at lupa sa pangalan ng Jesucristo na aming tagapagligtas, mga indinding new servant. Naunawaan po ba natin, mga mangmang sa sanlibutan, mga hamak na tao lang sa sanlibutan. Tingnan natin yung nangyari doon sa Hawaii, yung mga people of America sa California, puro celebrity, nagtatanyagan ng kasikatan eh. O di, hindi nangyari sa kanila. Dahil sinalansang nila ang Panginoon Diyos doon bilang mga sikat at tanyag na mga tao na. Ano naging kahalili ng kasikatan? Di ba bagsak ang karangalan? O ngayon, ano kahalili naman ng mga hamak lang at mangmang na iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo upang mabuhay tayo sa pananalig at pananampalataya ng mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli na ipinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang larawan buhat sa pasimula. Sa atin ipinakikilala to sa mga may pandinig, sa mga gaganap nito. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias? Ako'y nagpahayag sa inyo. Ako'y nagpakilala sa inyo. Ako ang Diyos, walang ibang Diyos liban sa akin. Kayo ang mga saksi ko. Ako ang Panginoon, sabi ng Panginoon Diyos. Naunawaan po natin. Amen. Nagpakilala ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na siya Espiritu May nakapanood po bang 3 persona ron sa pasimula? Espiritu ang Diyos. Ay di invalid yung 3 persona. Invalid. O ano lang ang registered sa langit? God is one. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, isa lang ang nakatala sa langit na tunay na Diyos natin. Isa lang ang Diyos natin, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya ako po'y nagagalak na sa isang hamak at mahina kong kalagayan, may dahil sa habag at awa ng Panginoon Diyos sa akin Ako na-mild stroke 2 beses na Eto, nakatayo sa harapan nyo, nagpapautang ako ng pag-ibig sa mga may pandinig. Kung paano pinautang tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniniwalaan natin ng pag-ibig, nagpapautang din ako sa kapwa-tao mo ng pag-ibig. Amen po ba? Amen. Nagpapatawan din ako sa kapwa ko ng kasala sa akin. Kung paano ako pinatawad ng Panginoong Jesucristo, pinatatawad ko rin yung mga nagkasala sa akin. Naririnig niyo po ako, naunawaan niyo po ako. Amen. Wala na makapagtatayo ng pinagsasaligan dahil buhat pa lang ng lalangin ng langit at lupa. Naroon na ang pinagsasaligan, naroon na ang Kristo. Amen po ba? Amen. Sa ano ituturo ang nilalaman ng banal na kasulatan? Sa bundok ng Sayon, nakatala na sa langit. Bunga sa pagkapanganay ng ating Panginoong Jesucristo, lahat tunong nakakarinig na magtitiwala tayo, nasasangguni tayo, sasampalatayanan natin yung nangyari na hayag ng Panginoong Jesucristo sa 3 araw na Espiritu at katotohanan ng pananalig natin. Binibigyan tayo ng pag-asa na maligtas tayong lahat at magkaroon tayo ng katiyakan lahat dahil sa dinami-dami ng religion dito sa silong ng mga langit, nalito na mga tao. Naunawaan po ba natin? Ano nagiging ugat ng kaguluhan ng bansa natin? Ano ho ang nagiging ugat ng buong mundo? The love of money is the root of all evils. Di ba yan ang nagiging ugat ng lahat ng kaguluhan? Amen. Isang Panginoon, isang paniniwala, isang bautismo. Nakuha ho natin, naunawaan natin, may isang Panginoon tayong paniniwalaan, may isang doktrina ng tagapagligtas natin. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli, uniformado tayong lahat pagdating sa paniniwala. Ayan ho yung foundation ng bundok ng Sayon. Nadinig natin yung foundation ng bundok ng Sayon na nakatala na sa langit, na bunga sa pagkapanganay ng tagapagligtas natin. Amen.
Iisa lang ang tanda ng paniniwala nating lahat. Hindi magulo. Ngayon, pagpaparito na yung tagapagligtas natin, makikita natin siya na nakahanging on the air. Ano yung nakalagay sa Thessalonica? Yung mga kapatid natin na mahinga na natutulog lang sa pamamahinga, gigisingin sila sa ilalim ng lupa, sasalubong sila sa alapaap. Ngayon tayo namang mananatiling tapat hanggang wakas, sasalubong din tayo sa alapaap. Yung ating katawang tao na nakikita natin at nakukulot natin at nararamdaman natin, dahil nabubuhay pa rin tayo sa pagiging tao, mapapalitan yan, mapapalitan yung may kabulukan ng walang kabulukan. Ano magiging larawan na natin? Ano sabi ng tagapagligtas sa pagparito niya? Kung mahayag na siya sa alapaap, mahayag din kayong katulad ko. Amen po ba? Amen. Kung ang pananalig natin ay espiritu, tagapagligtas natin, hindi magiging espiritu rin pala tayong katulad niya. Amen. Maliwanag po ba sa atin yun? Amen. Sa mga nakakarinig, naunawaan natin yung paniniwala na meron tayong naunawaan na may pag-asa pa tayo na kung paparito siya, magiging katulad niya tayo. Sa pagparito niya, napakaraming magagawang, napakaraming mga pangitaing magaganap sa huling panahon Kaya sabi ko nga kanina, huwag tayong pahuhuli, ano po? Dahil kung dumarating yung mga kalamitan, bagyo pa lang, lindol pa lang, tayo takot na sa mundo. Ngayon, kinakancel ng paniniwala na ginawa ng Panginoon Diyos siya na ipinakilala upang mapanatag at mapayapa yung kalooban at pag-iisip natin. Ano po? Naunawaan po ba natin? Amen. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Naunawaan po natin, isang Diyos Ama. Isang Diyos Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Datapwat ang isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ng Kristo. Ayon sa sukat na ipinagkaloob sa atin ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo. Yung tinanggap natin, naririnig natin. Amen. Amen po ba? Wala tayong hindi tayo masyadong magugulumihanan dito sa naririnig nyo Dahil uniformado tayong lahat Amen po ba? Amen. Isipin natin yung inalis sa Ehipto. Nagpatotoo rin sila yung nangyari sa disyerto. Yung hinati dagat na pula, gumawa ng kulimlim sa langit pag naglalakbay sila sa disyerto ng mainit. Pagkagabi, gumagawa ng haliging apoy ang Panginoon Diyos, nililiwanagan yung sayon nung una. Kapag nauuhaw sila, gumagawa ng tubig ang Panginoon Diyos, pinaiinom yung sayon. Amen. Nung nagutom ang sayon, nagpaulan ng pugo para sila makakain at makaharao sila sa kanilang kagutuman. Amen. Yung kauhawan ang Panginoon Diyos din ang nagbigay ng tubig ng dalisay sa kanila. Ito rin yung pagkain ng espiritual na tumatagal sa buhay na walang hanggan. Ito rin yung tubig na inumin natin. Na salita ng Panginoon Hesus Kristo, ang paniniwalaan natin na tubig na nagbibigay buhay at hindi na tayo muling mauuhaw pa. Hindi ito kagaya ng tubig na iniinom natin, bilibili natin na nasa plastic. Amen. Spiritual water po ito. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, may isang Diyos Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Dadapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Amen po ba? O di lahat pala tayo, isa lang ang nagbigay sa atin, ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya hindi magulo yung pananampalataya na iglesia ng bundok ng Sayon. Naunawaan natin yung pagkakakilanlan ng bundok ng paniniwala ng bundok ng Sayon.
magiging tanda tayo sa maraming mandarayang mangangaral dito sa ilalim ng singong ng mga langit na tayo ang gumaganap ng tanda ng patotoo. Magiging tanda tayo sa lupa na namamasdan tayo sa langit. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya mapalad ang ating minamahal na bansa na may tunay na Diyos at Panginoon na sinasamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba tayo? Amen. Nangyayari na yung hula ng mga banal na propeta sa minamahal nating bansa. Kung paano napakaraming oposisyon ng ating presidente, hindi mapigilan yung mga foreign investor dito sa minamahal nating bansa. Kilala nyo ba isang pamilya ng mga trilyonaryo sa Saudi, yung Masdar family? Gusto nyo marinig yung referensya? Baka sabihin natin, fake news. Panoorin natin sa YouTube. Andyan ho yung break news na in the first time in the history of our country, in the Republic of the Philippines, pumasok na yung mga pilantropong scientifico sa bansa ng Pilipinas. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga gadget natin, gamitin natin na mag-research tayo. At unahin natin yung talagang God first before others. Amen po ba? Amen. Huwag tayong mapangsarili sa sarili natin at baka mamaya biglang dumating ang kalamidad, tayo rin ang matatakot sa sarili natin. Ngayon, para makasilo ang takot, unahin natin ang Panginoon Diyos sa buhay natin, sa puso't isip natin, sa isip, sa salita at sa gawa. Maliwanag po ba? Amen. Huwag tayo maging paigbabaw sa mundo. Huwag natin dayain yung sarili natin. Napakarami na nga, lumitaw naman darayang mangangaral Ginawang pakinabang itong pangangaral Tapos, sasamahan pa natin sarili natin, nadadayain pa rin natin sarili natin. Hindi ho ba nakakagalak itong pinagsasaligan na ginawa sa atin forever and ever hanggang sa pagparito na ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Kaya ako ipinaghihiyawan itong pagkakakilanlan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Sinalita po ng Panginoon Diyos ito kay Propeta Isaias na pangyayarihin niya yung sinalita niya. Itinanumpa niya ito, nakatala sa langit ito. Ang pangkahalatang pagdiriwang na bunga ng tagapagligtas pagdating sa paniniwala ng mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Registered na sa langit. Hanapin niyo, irilihin niyo naman. Napakarami na nung samahan niyo Tanong niyo sa pastor niyo nagtuturo kung yan ba nakatala sa langit naman. Evaluate niyo. I-research natin yung kinalalagyan ng paniniwala natin para naman makatiyak tayo. Amen po ba? Amen. Ngayon, pagka hindi maituro ng pastor niyo, mag-isip-isip tayo, pwede na nating takasan yan. Isa lang ang magliligtas sa atin, ang Panginoong Jesucristo. Liban doon, wala nang ibang pangalan sa silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi, magsumikap tayong lahat ng mga nakakarinig. Kaya last days na Kaya nagpapakita na ng maraming tanda sa langit na nangyayari Ang buwan nagiging aning mo dugo. Ibubuhos ko ang aming espiritu sa mga makakarinig upang magkaroon tayo ng pag-asang lahat. Inaakay ng nakangaral yung mga nakakarinig sa paniniwala upang makatiyak tayo sa kaligtasan nating lahat. Magkaroon tayo ng pag-asang lahat. Sino ang umaaliw sa atin? Huwag tayong papayag na aaliwin lang tayo ng material na bagay. Ang umaaliw sa atin, yung ating tagapagligtas, yung gumawa ng pinagsasaligan na naririnig natin at pinapangaral sa social media. Amen po ba? Nakagagalap po itong uniformado nung Iglesia ng Bundok ng Sayon na ang Panginoon Diyos ang nagpakilala ng katuwiran ng tanda ng patotoo na
lahat ng makakarinig ipinagkalooban ng pag-asa at katalinuhan at karunungan at pagkaunawa at kaalaman, pag-asa at katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? One true God ang nakatala sa langit na sinasamba natin. Amen po ba? Amen. Kaya nakita natin ni Apostol Juan inutusan ng Panginoon Diyos yung anghel sa langit para dalhin kay Apostol Juan yung mangyayari sa hinaharap. Amen. Kaya tayo naglilingkod, naghihintay tayo ng mga darating na mangyayari sa hinaharap. Kung hindi natin ito paniniwalaan, ano iintayin natin sa hinaharap? May darating, may mangyayari. Kaya maraming pangitain nagaganap sa langit at sa lupa. Nakita niyo ba yung mga isda ng karagatan? Umaahon na lang sa pangpang sa lupa. Yung kaguluhan ng maraming bansa ngayon. Namamasdan po ba natin? Magbulay-bulay tayo ngayon. Naunawaan po natin na ang Iglesia ng Bundok ng Sayon ay uniformado pagdating sa paniniwala, mga nagpapatoto sa pagkabuhay na maguli. Naunawaan po ba natin? Amen. To all churches of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Sa lahat ng mga iglesia na nangalat sa 7 kontinente, sa buong mundo. Tao rin akong katulad nyo na nasa harapan ng pulpito. Kaya kung tayo ay magkakaroon ng relasyon sa tagapagligtas na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, ipanalangin natin yung leadership ng ating Presidente Bongbong Romualdez Marcos, ang mga senador, ang mga kongresista, ang mga gobernador sa bawat probinsya, mga city mayors, mga barangay captains ng bawat barangays ng bansang Pilipinas. Mapalad ang bansang Pilipinas na may tunay na Diyos at Panginoon na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Nangyayari na po yung hula sa minamahal nating bansa. Marami na pumapasok ng mga foreign investors at umaangat na ang economic growth ng bansang Pilipinas. Napapanood po ba natin sa YouTube yan? Amen. Tuturo ko yung reference. Ito yung patotoo para ma-check natin na hindi fake news. Na nangyayari rin, sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta sa bansang Pilipinas, sa kulo ng mga dagat, na nahati ng 7,000 mahigit na mga isla. Maraming nag-i-invest na mga scientificong pilantropo. Si Elon Musk nag-invest na dito sa Republic of the Philippines. Napanood niyo ba sa YouTube yung Tesla cars? O yan, invention ni Elon Musk yan. Hindi ba papasok yung tax sa gobyerno ng bansang Pilipinas para makatulong sa ekonomiya ng bansang Pilipinas yung pag-invest ng scientifico, yung mga scientifico rito sa minamahal nating bansa? Di ho ba yan ang nakarelated sa hula ng mga banal na propeta na pinanumpa na pangyayarihin ng Panginoon Diyos yung pinanumpa niya sa minamahal nating bansa, itatanyag niya sa maraming mga bansa, titingalain ng maraming bansa sa buong Asia, sa buong mundo? Sino nagpapatotoo ngayon sa bansang Pilipinas na dating slave country? Singapore, Dubai. Maging ang mga Americans, tinuturo na rin ang bansang Pilipinas, ang Israel. Naunawaan po ba natin? Nangyayari na sinalita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta sa bansang Pilipinas Kaya, nangyayari na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta at maging yung mga nanguhula, yung mga nagbablog pagdating sa religion, ano po, mapapanood nyo na dyan na ang bansang Pilipinas ang magiging makarangalan pagdating sa relihiyon. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi ho magkaiba pangalan ng pamumuno ni Haring David na banal na bundok ng Sayon
the same ho ang Espiritu ng pamumuno ni Haring David, ni Haring Solomon, at sa panahon ng kawakasan. Amen. Sino ho ang nagsalita? Kay Propeta Isaias na ang bundok ng Sayon ipaghahanda ng tahanan sa langit. Di ho ba ang Panginoon Diyos ang nagsalita kay Propeta Isaias na ipaghahanda ng tahanan sa langit ang iglesia ng bundok ng Sayon? Oh, sino pang isang propeta pinagsalitaan? Si Propeta Joel. Ano sabi kay Propeta Joel? Sa gayon, inyong malalaman na ako nga ang inyong Diyos na tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Naunawaan po natin. Amen. Hindi building yung ginawa ng tahanan, yung puso't isip nung nakakarinig, nasasampalataya. Nandiyan tayo binigyan ng uniformadong pananampalataya. One uniform, ano po? Amen. Iisa lang ang doctrines ng paniniwala nating lahat na pinagsisikapan natin na nagkaroon tayo ng tali ng kapayapaan sa kabanalan na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na magulit. Nadidinig niyo po ako. Naunawaan po ba ng mga nakakarinig? Amen. Yung paghahayag ko ng katotohanan, nandito lang sa banal na bundok ng Sayon, ipapangaralan, nilalaman ng banal na kasulatan. Amen. Ano sabi kay Apostol Pedro? Si Apostol Pedro, matabang na alagad ng Panginoong Jesucristo na talagang nandun yung kanyang kainspiradohan, yung kanyang kakisigan para mangaral eh. Kaya maraming Hudyo lumarinig si Apostol Pedro, mangaral ng pagkabuhay na maguli. Maraming nakarinig ang sumampalataya eh. 1,000 yung mga nakarinig, libo-libo yung sumampalataya eh. Ngayon, natala yung mga nakarinig sa panahon ng nangaral si Apostol Pedro. Ngayon, kapatid at kaibigan, gusto mo maging katulad tayo ng mga Hudyo na nakarinig ng mangaral si Apostol Pedro na matala din tayo sa langit? Nakagagalak po itong huling panahon dahil ipinagayak tayo ng Panginoong Jesucristo ng tahanan sa langit eh. Nagdiriwang tayo sa katawa-tawang pagdiriwang na sigurado naman yung pagdiriwang natin na ang Panginoong Diyos ang nagpakilala ng patotoo na pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. At sa pagparito ng Panginoong Jesucristo, babalikan niya iglesia ng bundok ng Sayon na makikita natin ang mukha na nakahanging on the air. Amen po ba? Amen. O di nakagagalak magdiriwang sa isang hamak at dukhang pagdiriwang, sa isang mangmang at mahinang pagdiriwang. Malulugod ba ang Panginoon Diyos doon sa mga nagtatanyagan na mga nangangaral eh? Pinupusok naman yung ipinakilala ng Panginoon Diyos. Kapatid, malulugod ba ang Panginoong Jesucristo kung pinupusok naman yung ipinakilala maghahatid sa atin sa kaligtasan? Pero napakaganda naman ang kanilang mga organisasyon. At hindi ang Panginoong Jesucristo ang nag-organize. Ito, naunawaan natin na may isang katawan, may isang bautismo na pinagsisikap tayong lahat sa tali ng kapayapaan, pinagkakaisa tayo sa Espiritu ng paniniwala, nasaksi tayo sa pagkabuhay na magulit. Who is the greatest organizer of our faith? Who is the author of our faith? Who is the mentor of our faith? Na binibigyan natin ang kadakilaan ng Panginoon Diyos at kapurihan at kadakilaan at karangalan sa pangalan ni Jesucristo na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Na naninindigan ako na buong tapang ko pinaghihiyawan ito sa 7 kontinente sa buong mundo, sa maraming mga bansa. Na sa isang mahina at mangmang na kalagayan ko, nagagalak ang kalooban at puso ko na ipaghiyawan ko ito sa 7 kontinente sa social media. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po. Sino ho ang nagbigay ng authority at certification sa langit? Sino nagpatunay sa iglesia ng bundok ng Sayon? Na tayo ang kaharian niya na pinaganda ng tahanan sa langit, na tayo ang babalikan niya sa second coming of Jesus. Di ba ang tagapagligtas na nag-organize din sa atin, na nagbigay sa atin ng certification at authority, na pinaganda tayo ng tahanan sa langit, kaya siya muling paparito eh. Kukunin niya yung sariling sambahayan niya. Amen po ba? Amen.
Kaya nakagagalap po itong last days na ang Panginoong Hesukristo ang nagtangi ng huling panahon. Ang Panginoong Hesukristo ang Panginoon ng Sabat. Amen po ba? Amen. Sabat is the greatest salvation. Ito yung napakadakilang pagliligtas ng tagapagligtas natin. The year of vengeance. Ito yung napakadakilang pagliligtas. Ito rin yung napakadakilang puot at galit ng Panginoong Hesukristo ngayon. Kaya yung mga makakarinig, unawain natin mabuti, naririnig natin through social media na ang reference ng naririnig natin, Gospel of Christ. Amen po ba? Amen. Propesya, ang pinanggagalingan ng reference na nangyari at nasulat sa banal na kasulatan, yung naririnig natin na ipinapangaral ko sa social media, na ang nilalaman ng banal na kasulatan inilagay sa bundok ng Sayon. Ang nilalaman ng banal na kasulatan pinapahayag at itinuturo ko sa bawat may pandinig na nakakarinig ng katotohanan na paniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. Pinakita na kay Apostolan itong kalagayan natin na ang katuwiran ng Panginoon Diyos nasa mga tao. Nalumanang siya ng bagong langit at bagong lupain at tinatahanan ng kanyang katuwiran. Di ba nakagagalak sa isang mahina at magmang na kalagayan natin? Papupurihan natin ang Panginoon Diyos. Sa pangalan ng Hesukristo, magpapatotoo tayo dahil siya rin ang nagpakilala niya. Siya rin ang nagpatunay niya sa buong mundo. Ngayon, sino tayo bilang tao kung hindi natin ito gagampanan? Siya lang ang merong mabuting kalooban at kagandahang loob ngayon at magpakailan-kailan pa man ang nagpapautang ng walang hanggang pag-ibig. Hindi ba susuklian at babayaran natin ito ng pag-ibig? Gaganapin natin ito, paniniwalaan natin yung nagpautang sa atin ng walang hanggang pag-ibig at pagmamahal upang huwag tayo mapahamak sa huling panahon sa muli niyang pagparito. Amen. Amen po ba? Amen. Di ba yung tunay na nakangaral nakapagpapautang din ng pag-ibig sa kapwa-tao sa pamamagitan ng mabuting aral na pinapahayag yung tanda ng patotoo na ibinigay sa atin, pinakatanda pag nagdiriwang tayo, nagpupulong tayo na inaalala natin yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Hesukristo na ating tagapagligtas na mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Naririnig po ako ng mga iglesia ng Panginoong Hesukristo sa buong mundo, sa 7 kontinente. Hello, people of God! Nai-inspired ako at nagagalak ako dahil sa posisyong ibinigay sa akin na magamat double stroke ako, kinaganta ako ng makamandag na nakamamatay na na cobra, pero alive na alive sa social media na nagtatanyag ng katotohanan ng pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus na saksi sa pagkabuhay na maguli. Narinig niyo pinatototohanan sa atin, yung sinasaksihan ko, hindi yung sarili ko ang sinasaksihan ko. Yung nangyaring hula ang sinasaksihan ko, yung namatay sa krus at muling binuhay. Amen po ba? Amen. Para maligtas tayong lahat. Kung paano akong pinautang ng pag-ibig, nagpautang din ako ng pag-ibig sa kapwa-tao ko. Amen po ba? Amen. Ito yung napakadakilang commandments. Jesus Christ is the greatest first commandment. And the second commandment, love your neighborhood. Ibigin mo yung kapwa-tao gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito ho yung naririnig yung katotohanan na ipahayag ko sa buong mundo sa mga may pandinig. Amen po ba? Amen. Gawin natin kanlungan ng pananalig para nakatiyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Palakihin natin yung anak natin sa katotohanan. Palakihin natin yung mga apo natin sa katotohanan. Kung mahal natin yung apo natin, malalakihin natin sa daan ng katotohanan saksi sa pagkabuhay na maguli. Mahirap po yung maging tuso tayo sa mundo. Mahal natin yung pamilya natin. Ayaw naman natin papurihan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayo maging ipokrito sa mundo. Ano po? Amen po ba? Huwag puro yung sarili natin ang tinitignan natin. Kapuutan natin yung sarili natin. Mahalin natin yung katotohanan upang magkaroon tayo ng kaligtasan natin bawat isa.
at naging sariling mana tayo ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Ako'y naninindigan at wala akong nararamdaman takot sapagkat ang ipinangangaral ko ay ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ang mabuti, ang Diyos ang katotohanan. Amen po ba? Kaya kung magkakaroon tayo ng pananampalataya, panalangin natin yung minamahal nating bansa, kung talagang Pilipino tayo, kung talagang nagmamahal tayo sa soberanya natin. Panalangin natin Presidente ng bansang Pilipinas, kung Pilipino tayo at mahal natin ang soberanya natin. Amen po ba? Amen. Nakita nyo, ang Panginoon Diyos hindi tayo nilimot hindi tayo pinabayaan. Maging ang Pilipinas nag-grow na ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Kaya yung mga gadget natin, gamitin natin sa pag-research yan para makita natin yung ginagawa ng Presidente ng bansang Pilipinas na ginagawa niya itong pagiging leader niya sa Pilipino sa pagmamalasakit ng sambayan ng Pilipino, hindi na sa pangsarili niya. Amen po ba? Amen. For humanitarian project na, yung nangyayaring project ng Pilipinas. Marami ng mga foreign investor na dumarating sa ating minamahal na bansa for humanitarian project para sa sambayan ng Pilipino na yan. Amen po ba? Amen. Kung talagang tayo mapagmahal sa ating bansang Pilipinas, walang imposible sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na hindi siya mamamagitan kasi dito niya sinalita, dito niya pagtitibayan ng patibayan, dito siya sasambahin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay ng mangkuli. Dito niya pangyayarihan yung pinanumpa niya sa minamahal nating bansa. Kaya pangalan nung kahariang pinaghanda ng tahanan sa langit na bunga sa pagkapanganay ang pangkahalatang pagpupulong natin, siya lang ang tagapagligtas natin, yan ang maghahanda sa ating lahat pagdating sa biyaya ng pananampalataya. Naunawaan po ba natin ang kalagayan at pagkakakilanlan ng bundok ng Sayon na nakatana sa langit, bunga sa pagkapanganay, bunga ng tagapagligtas natin pagdating sa biyaya ng pananampalataya, yung pagpupulong natin. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ako pasimula, ako ang wakas. Ako ang kahapon, ako ang ngayon. Naunawaan natin na kaya ang sinasamba natin ang Diyos Espiritu nahanap ng ating Ama tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan na nagpapatotoo Kasi siya gumawa ng patotoo nito na pinaniniwalaan at ginaganap natin sa dakong ito Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung nangyayari sa bansa natin, natutupad na hula ng mga banal na propeta. Mga pilantropong scientifico po ang nag-i-sponsor sa Pilipinas ngayon. Di nakaka-amaze, nakagagalak yung nangyayari sa minamahal nating bansa. Para sa pag-ibig natin sa kapwa Pilipino natin, makikinabang yung kapwa Pilipino natin na mga tamad naman sa kabanalan. Ano po? That is true. Kung hindi tayo masasaktan, hindi tayo alipin ng kasalanan. Kaya tayo nasasaktan, alipin tayo ng kasalanan Huwag natin ipagtanim sa pagsiselo sa Panginoong Jesucristo. Ano po? Habang tayo'y malakas pa, bigyan natin siya ng kapurihan at karangalan at kalulatian at kadakilaan ang tayo makapagbigay ng pag-ibig sa kapwa-tao natin. Amen po ba? Amen. So nakalagay doon sa Revelation chapter 22 verse 7, mapalad ang nagbabasa ng aklat ng hula na ito. Mapalad ang mga nakarinig ng aklat ng hula na ito at mapalad ang sasaksi at magpapatotoo sa aklat ng hula na ito. Ang sabi ng tagapagligtas natin, binibigyan tayo ng katiyakan. Ako'y madaling paparito. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi, mapalad yung nakarinig at gaganapin natin. Paniniwalaan natin ito Magiging mayuyunay tayong lahat Bumaba ang Espiritu sa atin lahat. Amen po ba? Amen. Nagkaroon tayo ng pagkakaisa sa Espiritu sa pagkabuhay na maguli at natanggap natin yung katwiran ng kapayapaan, yung tali ng tanda ng patotoo sa kapayapaan sa Espiritu na nagkaroon tayo ng na-united tayo sa pagkakaisa ng paniniwala sa Espiritu ng kapayapaan, ng pag-asa at kaligtasan natin bawat isa na bilang
Iglesia ng bundok ng Zion na pinaghaharian ng tagapagligtas natin sa paniniwala na ipinaghanda tayo ng tahanan sa langit. Kaya siya paparito, kukunin niya yung sariling kanyang kaharian. Amen po ba? Amen. So kami po nagagalak na patuloy na pasalamatan yung lahat ng mga nakarinig at nakapanood ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Zion na nagtatanyag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Nagtatanyag ng kaligtasan ng bawat makakarinig na ang Panginoong Hesukristo ang magpapasagana at magpapasagana ng kaalaman, ng karunungan at biyaya ng pananampalataya, ng pag-asa at kagalakan natin bawat isa, na tayo ang lupang pangako, tayo ang land of promise na tinatahanan ng katwiran ng Panginoong Hesukristo na ginaganap po natin, na babalikan niya, na hinihintay natin yung muli niyang pagparito. God bless, people of God, people of Zion, to all participants, to all partakers and followers in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naway patuloy na dalhin ng hangin ang tinig ng Panginoong Hesukristo sa mga may pandinig, na paratingan tayo ng pagkaunawa, kagalakan at pag-asang lahat, at magkaroon tayo ng tali ng kapayapaan at bigkis ng kapayapaan ng kabanalan at kapayapaan bawat isa. God bless, people of God. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless you, people of God. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga mga kapatid at mga kaibigan na buong kagalakan natin tinatanggap sa ating Panginoon ang katiyakan ng ating pananampalataya, sapagkat tayo'y tinawag sa isang katawan upang ang ating pagsusumikap ay makapagtaguyod sa atin sa tumpak na kalagayan, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy natin itaas sa ating Panginoon ang ating dalisay na pagpapasalamat. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy natin awitin mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Mga galaktaning patuloy na itaas ang ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, sa isang Diyos na tunay na tumawag sa bawat sa amin sa isang katawan, upang sa pamamagitan ito'y dito'y tanggapin namin ang dalisay na pananampalataya, ang dalisay na doktrina, ang dalisay na katwiran na siyang nagbibigay sa amin ng tali ng kaisahan ng kapayapaan, upang manatili kami sa aming pagkakilala sa larawan ng iisang Diyos na tunay sa pamamagitan ng pagkabuhay ng maguli ng aming Panginoon Hesukristo. Salamat Panginoon sapagkat Ikaw ang may kagandahang loob na tumawag sa bawat isa na kaabagan mong maging bahagi ng iyong kawan
ng iyong iglesia sa makatibagay ng iyong banal na bundok ng Zion upang sama-sama na kami, Panginoon, na tuparin ang iyong kagandahang loob, ang iyong kalooban. At sama-sama na rin namin, Panginoon, na itaas ang aming mga dalisay ng awitin ng pasalamat sa iyo na siyang kaluguran mo sa iyong dakong lukan sa sangkalangitan. Salamat, Panginoon, ikaw ang nagbibigay na patuloy ng kalakasan sa amin. Ikaw ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng katatagan upang patuloy namin ipamuhay ang iyong katwiran at patuloy namin malasin ang iyong kagandahang loob at patuloy din ito, Panginoon, na ibahagi sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Purihin ka, Panginoon, nagagalak ng lahat. Patuloy na itaas sa iyo ang ating pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na mga nilubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.